Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan ko, sa lahat ng mga membro ng ating movement, itong CORE, Unity Federal, na ako po ay nagdarasal na sana po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ngayong araw po na ito ay tatalakayin natin itong latest development tungkol sa People's Initiative, tungkol sa issue ngayon dyan sa Kongreso, both houses, itong pag-amenda ng ating saligang batas. Ngayon po, gusto ko lang po lilinawin sa ating lahat na itong galaw natin ngayon ng People's Initiative na nakaabot na po sa Kongreso, kung saan yung mga kasama natin, mga prime movers, kasama po ang core movement dyan as a petitioner. Nagkaroon po ng Senate hearing, at saka may mga kanya-kanyang of course yung investigasyon ng Senado tungkol sa mga petitioner. Isa po tayo dyan sa petitioner nung nabanggit po ni Senadora Amy Marcos na itong core movement, tayo po, itong kapatid ninyo, nabanggit po yung pangalan natin as sa core movement, na tayo po isa sa mga petitioner nitong People's Initiative. Mga kababayan, gusto ko pong lilinawin sa inyo na itong stand natin, itong People's Initiative, ito po nasa batas po talaga ito, ang People's Initiative. Kahit na sinong mga economic expert, mga political expert yan, lahat ng mga professional, alam po nila na itong People's Initiative, ito yung ikatatlong paraan para mamidan ang ating saligang batas. Alam po ninyo, matagal na po tayo dito sa ating pakikibaka na mamidan ang ating konstitusyon. 8 taon na po itong kapatid ninyo na nung una sinusulong natin ang federalism, hindi po na-realize constitutional reform, dahil po tayo umaasa dahil ang ating organization po ay kasama in partnership with DILG sa last administration, kaya tayo po umasa noon na mamindana ang ating konstitusyon kung anong paraan, depende po itong sa CONCON, Constituent Assembly o People's Initiative. So ngayon po, dahil sa hindi po masyado o hindi po nagkaroon ng seryosong pag-review ang ating Kongreso. Matagal na po, ilang taon na, 37 years na. Wala pong nangyari na pag-amenda ng ating saligang batas. Kaya itong lumabas po na People's Initiative, nagpapasalamat po tayo. Dahil may mga grupo po talaga na concern na nakikita na po nila na kailangan ng baguhin ang ating saligang batas. Kaya may mga iba-ibang grupo na tinawagan tayo magkaisa para maisulong may galaw itong People's Initiative, dahil ito lang po ang paraan para mamidan ang ating saligang batas. So nangyari na 'yon. Last January, nagkagulo na dyan sa Kongreso, yung Senado, sa lower house, nagkaroon ng palitan ng mga unfriendly messages, kaya tayo po ay nagpapasalamat dahil naging viral. Ibig sabihin, dahil sa nangyari, malaki po ang naitulong. Malaking impact po yan sa pag-amenda ng ating konstitusyon. Nabanggit po ang ating pangalan ng Senado, tayo po, tatayuan natin na itong ginagawa natin dahil sa matagal na panahon, yung pagsisikap ng lahat na baguhin sa paraan ng CONCON or CONAS,
hindi po nangyari. Kaya tayo po ngayon, mga mamamayang Pilipino, voluntarily, o nagkaisa tayo, naipaliwan natin sa mga tao, kaya po, nagkaroon ng signature campaign, at saka, successful po ang nangyari, dahil, suportado po ito lahat ng mga sectors dito sa buong bansa. Lahat ng mga membro ng core movement, itong pirma, itong mga kasama natin as petitioners, nagkaisa po tayo dito. Kaya tsaka naging supportive po sa atin dito yung Kongreso. Nakikita naman ninyo, nakikita nyo, narinig ninyo na mismo ang Kongreso o Senado, sumusuporta sila sa pag-aminda. Kaya lang doon po sila nagka-problema dahil sa paraan ng pag-aminda. Dahil gusto ng Senado, hindi gusto ng Senado na joint ang voting. Ang Kongreso gusto nila joint voting. Kasi nakikita natin pag kaya tayo mga taong bayan nagpetisyon kung maaari ang pag-aminda ng ating saligang batas joint, no? Kung seryoso po sila sa kanilang opinion, sa desisyon ng sa lahat ng sa Congress na amendahan na itong ating saligang batas, na wala po tayong amendahan kung hindi yung economic provision lang, ma-realize na po ito. Kasi pag mangyari po, pag hindi joint voting o itong tinatawag na bicameral separate voting, baka po ang Senado malabo po sa issue nila ngayon. Hindi pa sila tiyak na sa 24 senators pabor, mga 18 senators ang pabor. Kaya hindi pa sila sigurado diyan. Pero sa nakikita ko po sa pahayag mismo ng committee chairman ng diyan sa lower house, si Congressman Rufus Rodriguez, sabi niya sa Congress wala nang problema, makagather sila pabor na more than 3/4 votes diyan sa Kongreso. Kaya ang problema lang natin ngayon, ang problema na nakikita natin ngayon, itong Kongreso. Kasi tayo po mga kapatid, kababayan, kung hindi po tayo kikilos, hindi natin i-post itong People's Initiative na naumpisa natin na nandiyan na sa opisina ng Comelec, na kumpleto na po yung pirma. Kaya sana po bigyan nila ng atensyon ito, no? Na amendahan nila kung anong paraan, nasa political na po natin, mga persons diyan sa Congress, kung paano nila amendahan, no, sa People's Initiative. Ang atin lang po, no, kaya po tayo naging petition po tayo itong pirma signature campaign, dahil na po, para sa akin po, 8 taon na ako dito sa pakikibaka natin na mamamindahan, wala pong nangyari. So ito na, kaya tayo po, itong kapatid ninyo, voluntarily, tayo po na lahat ng mga kababayan natin nakilahok dito as petitioner, kaya papatuloy po natin ito. Kung maaari, magkaroon tayo ng lahat na ipakita natin sa Kongreso na tayong taong bayan, tayo yung batas ng ating bansa. Kaya po mga kapatid, lilinawin ko muli, no, itong organisasyon po natin ng core movement, Uni-Federal, tayo po ay People's Initiative. Tayo ng mga membro, mga leaders natin dito sa ating grupo, tayo po ay voluntarily nakikilahok dito dahil ang layunin po natin ay ang pagbabago. Last thing, itong ginagawa natin, advocacy po ito ng lahat, no? Sa simula pa
ni Jose Rizal hanggang sa kasulukuyang administrasyon na magkaroon na tayo ng genuine na pagbabago. So diyan lang po muna. Magandang araw at maraming salamat.